Hello guys, ito po yung part 2 ng atin pong pagre-review doon po sa post ni Brother Jun Lucino. Pasensya na po kung medyo natagalan at hindi tayo nakapag-upload dahil alam naman natin na sa mga nagdaang araw ay meron pong bagyo. Pero sa pagkakataon ito, itutuloy po natin yung pagre-review. Baka kasi sabihin ng iba is walang justice kung hindi ko naman itutuloy. So ako po ay natapos sa aking pagre-review. Ayan, dito po. Ang nakakatuwa, nitong 2019, umakbang pabalik sa orihinal na paninindigan ang Seventh-day Adventist Church dahil sa natapos na annual General Conference session ng taong ito. Bago ko po basahin yan ng buo para hindi tayo ma-out of context sa pinag-uusapan, magbigay ako ng konting recap dito po sa ating ni-review. Yan po ay account ni Brother Jun Lucino. Isa po itong defender ng Seventh-day Adventist Church. Gaya ng aking binanggit sa unang video na ni-review ko yung kanyang post, hindi siya yung authority, pero as a layman, as a member, is matututo po tayo dito kasi malaking bagay na may mga ganitong tao na nagre-research din. Hindi basta naniniwala sa mga sabi-sabi, meron siyang pagre-research at nakabase sa mga masasabi natin hindi naman fake news na reference, ay matututo ka talaga kung ano talaga yung position ng Seventh-day Adventist at ano yung kaganapan sa history may kinalaman sa abortion sa Seventh-day Adventist Hospital. So magbigay ako ng konting recap. Dito po sa kanyang title, ang SDA Church at ang abortion, pro-life o pro-choice. Ibig sabihin, ang post na ito ay naglalayong sagutin. Ano ba ang posisyon ng Seventh-day Adventist sa kasalukuyan? Pro-life ba o pro-choice? Magkaiba po itong dalawang ito ha. Hindi po pwedeng, ay kahit ano dyan, walang problema. Hindi ho. Ang isang Seventh-day Adventist Church na tunay, talagang dapat nakatayo siya as pro-life. Ibig sabihin, pagpapahalaga sa buhay. Hindi dapat magkaroon ng choices, lalo na kung yung choices is labag sa banal na kasulatan. Dahil pagka ganun na nangyari, is hindi maganda na maging member ka sa ganung church, sa ganung iglesia. Kaya, dahil siguro na-aware siya dito, gusto niya rin magbigay ng pahayag. At based sa kanyang post, ang topic is ang SDA Church at ang abortion, pro-life or pro-choice. Sa unang paragraph, sabi niya, sisikapin niya daw na magbigay ng tapat na sagot, batay na rin sa kanya, batay na rin sa kung paano hinarap at hinaharap ng ating iglesia sa nagdaang mga panahon ang abortion. Ibig sabihin, based sa kanyang sincerity, based sa laman ng kanyang puso, based sa kanyang tapat na pag-aral, sabi niya, susubukan niyang magbigay ng pahayag about po dito. Ngayon, sa next paragraph niya, binanggit yung 1867 at kinonfirm na ang Seventh-day Adventist Church ay pro-life or anti-abortion. Gaya ng aking binanggit, ito po ay sobrang goods kasi nung pinag-aralan ko po yung issue about abortion sa mga ospital ng Seventh-day Adventist, nakita ko na kung pag-uusapan is belief, paniniwala ng isang Seventh-day Adventist, talagang pro-life siya, anti-abortion po siya. At dito nga, bisa binanggit ni Brother Jun Lucino, 1867, official at talagang ang paninindigan ng Seventh-day Adventist Church sa usapin ng abortion is pro-life. Ang sabi niya, bumaliktad ang mga namumuno sa General Conference sapagkat inilabas daw, kagustuhan man o hindi, inilabas daw nila yung tinatawag na suggestive guidelines. 1970 po, dito nag-umpisa yun pong abortion na isinasagawa sa mga ospital ng Seventh-day Adventist. Based sa kanyang konteksto, ito po ay ospital sa Hawaii. Yung ospital po natin sa Hawaii, isa po ito sa malalaking ospital ng Seventh-day Adventist Church at hindi po kakaunti ang nagiging pasyente po dito. Dito daw po ay nagpilit ang isang ospital sa Hawaii na maglabas ng posisyon. Ano ba posisyon natin about abortion? Ang General Conference daw, imbis panindigan na tayo ay pro-life, kagaya ng unang paragraph na binanggit niya, tayo ay official na pro-life, ang sabi niya, bumaliktad daw ang mga namumuno sa General Conference tapos nagbigay ng suggestive therapeutic guidelines. Ibig sabihin sa kagalingan talaga. Pero ang term na ginamit niya kasi bumaliktad. So ibig sabihin kahit na yung term niya is therapeutic, talagang hindi po ito maganda kapag nabasa natin yung suggestive guidelines na ito. At dito sa next paragraph, binanggit niya naman yung 1971 at dito po ay naging malinaw daw na tayo po ay pro-choice. 1971, tayo po ay nagbago. Naging pro-choice daw ang ating posisyon. Pero based pa rin po sa kanyang ipinahayag, hindi pa rin po ito official na ating posisyon. Ito po ay mga suggestive guidelines. Pero ito po ay nagraran sa ating mga ospital at ginaya ng ating mga ospital ang guidelines nito sa Amerika. Kaya po, kahit na hindi po siya official guidelines, is nag-run po siya ng mahabang panahon sa ating mga ospital. Then, sa next paragraph naman, binanggit niya naman dito yung 1992. Ito po ay Executive Committee. Bago ko po ituloy, is magbigay lang ako ng konting background. Based po kay Brother Melvin Sarmiento, yun pong guidelines noong 1970, dito po ay pinahihintulutan yun pong abortion. Una, yung talagang therapeutic, yung sinasang-ayunan ko. Yung merong life-threatening, magkakaroon
ng panganib sa buhay ng magulang kung itutuloy ang pagbubuntis. Then after po noon, meron pa, hindi po doon natapos. Yun pong merong mga mentally and physically defect. Ibig sabihin, nakita ng doktor na kapag ka itinuloy yung pagbubuntis, yun pong baby sa sinapupunan is pwedeng magkaroon ng physically and mentally defect. Ang isang halimbawa po niyan is yung mga may Down syndrome o kung tawagin sa atin is mga mongoloid. Di ba meron silang physically defect kaya nga magkakamukha sila. Then mabagal din yung kanilang pag-develop sa kanilang isipan. Kaya mas mahaba yung pasensya. Medyo iba yung school na kanilang pinapasukan para sa kanila kasi mga special child sila kung tawagin. Hindi rin mahaba yung buhay nila kasi based sa pag-aaral, maiksi lang ang buhay ng mga may Down syndrome. Bihira yung talagang tumatanda sa kamatayan. Sa guidelines po natin, noong 1970, pwede silang i-abort kapag ka pinasya ng magulang na ipa-abort sila. Ganon din po yung merong kaso ng rape and incest. Kapag ka yung isang babae na buntis, ang dahilan is siya ay na-rape, kung magpapasya siya na i-abort yung bata, is based sa guideline, pwede po siyang i-abort. Yun pong may incest, yung pagkakaroon ng sapin-sapin sa circle ng family. Ibig sabihin, sa malalapit na circle ng pamilya, nagkaroon ng sexual intercourse. Pinapayagan din po sa atin yan na i-abort pagka ganun ang kaso. Dito ipapakita ko lang po para magkaroon kayo ng idea sa issue ng abortion lalo na sa ating iglesia. Huwag ninyo hong ipagkibit balikat kasi yung iba pinagtatawanan, akala siguro nila hindi totoo yung mga nagaganap. Eto ho, since 1970 pa itong issue na ito, no? At nagsimula ito doon sa isang hospital natin sa Hawaii, okay? So, doon sa naganap na mayroong abortion na ginanap noon doon sa ating hospital sa Hawaii, noong 1970, mayroong guidelines na ginawa ang ating iglesia doon sa issue na yon. Eto ho, paki-flash na. Noong 1970, mayroong guidelines silang ginawa. Eto, it is believed that therapeutic abortions may be performed for the following established indication. Number 1, when continuation of the pregnancy may threaten the life of the woman or seriously impair her health. So ang isa sa ang nangungunang dahilan kung bakit isinasagawa yung abortion doon sa isang hospital natin na yon, kapag ka ay nasa panganib yung buhay ng kanyang nanay, pwedeng isagawa ikang abortion. Next, number 2, when continuation of the pregnancy is likely to result in the birth of a child with grave physical deformities or mental retardation. Yan. Pwede daw ika ang abortion kapag ang bata ay ipapanganak na magkakaroon ng physical o malubhang physical deformities. Deform yung katawan. Magiging abnormal paglabas. So, pag nakita na ninyo, sa sinapupunan pa lang ika na ganyan ang sitwasyon ng ipapanganak na bata, magiging abnormal, grade defects. So, pwede yan, ipa-abort yan. At yung magiging ika siya, paglabas ay magiging, magkaroon siya ng problema sa isipan. Insane. No? Mental retardation. So, pwede ika yan na i-abort. Okay? Number 3. When conception has occurred as a result of rape or incest. Ayan. So, kapag ika, yung nabuo sa sinapupunan ng nanay ay bunga ng panggagahasa sa kanya, no? At yung incest, yun sa buong mag-anak. Kunyari, na-rape ng tatay yung anak, no? At kung ano man nangyayari sa isang mag-anak, incest ang tawag. So, yun yung isa sa mga guidelines na pwedeng ipa-abort kapag produkto yung sanggol ng rape or incest. Okay? So, yan po yung guidelines ng 1970. No? Tandaan natin na wala tayo sa sapatos ng mga tao na ganun ang dinanas. Like for example, ikaw ay biktima ng rape. Siyempre, ayaw natin yan. Sana hindi ako ma-misinterpret. Bilang isang Seventh-day Adventist, ayaw natin na kahit sino sa atin o sa pamilya natin is magkaroon ng ganung kaso. At pati rin po yung sexual intercourse sa circle ng family o yung tinatawag na incest. Ayaw natin yan. Pero ang point is, binigyan ng choices ng ating church ang ospital na pwedeng i-abort yung mga may ganong kaso. Na kung saan, wala namang kasalanan, wala namang kinalaman yung sanggol sa sinapupunan. Like for example, yung babae na rape. Gaya na binabanggit, hindi natin gusto yan. Ayaw natin yan. Pero the point is, hindi po siya makatwirang dahilan para ipa-abort yung bata. Bakit po? Sapagkat, kahit wala tayo sa sapatos ng babae, wala tayo sa kanyang pinagdadaanan, nandun na tayo, pero kahit saan mo padaan-daanin yan, kahit padaanin mo ng Cubao, na makapunta ka sa EDSA hanggang makarating ng monumento, iliko-liko mo man yan, papuntang MacArthur, kahit saan mo padaanin po yan, iisa po lundo po yan, murder po yan. Pag pina-abort mo, yung bata na bunga ng rape or incest, bagamat hindi natin gusto yon, pero kung ganun ang maging sitwasyon, kapag pina-abort yon, kahit ano po ang dahilan ng magulang, kahit sabing wala tayo sa kanyang sapatos, wala tayo sa kanyang kinalalagyan, gaya ng aking binanggit, ang aking natutunan sa Biblia at sa aking pagiging Seventh-day Adventist, murder is a murder. Kahit saan mo pa po daan-daanin yan, padaanin yan, iisa po bagsak po niyan, murder.
yung tinatawag na therapeutic guidelines or therapeutic abortion, maganda lang pakinggan, pero ito po ay abortion at labag po ito sa Biblia. Kaya nga po, yung isang doktor natin, kasi noong 1971, mas lumala, nadagdagan po yung guidelines. At doon sa guidelines, kahit po yung below 15 years old na mabubuntis, pwedeng magpalaglag. Noong 1971, dinagdagan yan. Eto, paki-flash Ali. Noong 1971, ang sabi rito, number 4, when the case involves an unwed child under 15 years of age. Kapag ang nabuntis ay 15 years, under 15 years, at siyempre, hindi yan pwedeng ikasal, pwedeng ipa-abort yan. Yan. Number 5, when for some reason the requirements of functional human life demand the sacrifice of the lesser potential human value. Ito yung medyo talagang matinding reason nilagay dito. Pwedeng i-abort kapag ito, masasabi ikang sacrifice yan dahil lesser potential human value. Ibig sabihin, mas mababa yung potential na nung sanggol na ipapanganak. Sinong nakakasukat kaya ng mas mababa? Magiging mababa yung potential niya. Ano ka, Diyos? Tuloy lang natin. Medyo nangilabot lang ako dito sa isang dahilan na ito, no? Na lesser potential human value. Isipin mo yan. Halimbawa, nadala dahil sa kapusukan ng damdamin. Siyempre, hindi naman natin gusto na sa ganong edad is magkaroon agad ng responsibility. Pero ang point is, nung time ng 1971, based sa ating guidelines, kapag ang isang tao ay nabuntis, isang babae nabuntis below 15 years old, ibig sabihin 14 years old pababa, at magpasya siya na magpa-abort. Based sa ating guidelines noong 1971 is pinapayagan siyang i-abort, nadagdagan ng katampalasanan. Isipin mo yan. Yung binabanggit natin dito is 1970-1971 guidelines. Kaya ang sabi ng isang doktor, akala ko ba therapeutic? Bakit nagiging liberal na? Etong mga binasa natin, ito po yung ilan sa mga transcript nung naganap ito noong 1970s, no? Next, Ali, pakilagay. Doon sa dulo, babasahin ko lang po. Ito yung usapan at regarding sa issue na yan ng abortion sa ating church. We feel that there is already precedent. Anyway, sa taas ko muna simulan. Dr. DeHay then referred to the lack of an official stand on abortion. So itong Dr. Ika na si DeHay, wala ikang official na tayo tungkol sa abortion by the church, ng ating church. At sinabi ni Dr. DeHay, we have rather reliable information that a number of your West Coast hospitals are permitting abortion, which is termed therapeutic, but appears to be greatly liberalized. Okay? So noon, ang dahilan, dahil yun ay mga nasa guidelines, therapeutic. Ibig sabihin, sa kagalingan ang dahilan kung bakit pinapayagan yung abortion. Kaya sinasabi nga ni Dr. DeHay, walang stand yung church dyan sa usapin na yan ng abortion. Ngayon, sinabi nga niya dito na parang sinabi niya na akala ko ba therapeutic ang dating kung bakit pinapayagan yung abortion, pero ang nangyayari but appears to be greatly liberalized. Nililiberalize, ibig sabihin noon parang wala nang pakundangan, gawin ang gawin. Hindi na naging, wala nang kumbaga wala nang tinatawag na pasubali, kundi gawin ang gawin. Kaya greatly liberalized. Papakita ko ang data sa inyo maya-maya, no? Kaya yung tinanong niya, kaya dyan sa naka-underline na, pakibalik yan. Diyan sa naka-underline, babasahin natin, we feel that there is already a precedent for permitting this surgical procedure at this hospital. Ito yung date January 5, 1971. So kaya nga ito is nagsalita ngayon si Dr. DeHay tungkol sa bagay na ito. Na naramdaman nila na meron ng precedent para payagan yung ganitong uri na ito sa ating ospital. Ano yun? Yung pag-abort. Pag sinabing liberal, wala nang pakundangan. Hindi na pinag-uusapan kung ano yung nasa guidelines. Basta gusto magpa-abort, is ina-abort kasi naging liberal. Ganyan kasama ang naging kalagayan dahil sa pesting guidelines na yan na ibinigay ng ating General Conference. 1970, nadagdagan pa noong 1971. Kaya nga yung term na ginamit dito ni Brother Jun Lucino, kaya kung babalikan po natin dito, yung pahayag ni Brother Jun Lucino, ang sabi niya, yung 1971, ito po yung panahon na bumaliktad ang mga namumuno sa General Conference. Bakit po? Kasi nga po, yung guidelines na yan, napilit itinatago ng mga defender ng Seventh-day Adventist, nung nasuri ni Brother John Lucino, talagang pagbaliktad talaga ito sa katotohanan. Sa side ko po ito, yung term na ginamit niya, bumaliktad ang General Conference. Sa side ko, talaga naman bumaliktad. Bakit? Isipin mo, walang kalaban-laban yung bata. Halimbawa is may Down syndrome. Bakit mo naman ipapa-abort? Marami tayong mga kapatiran na kung saan may anak na Down syndrome. Hindi niya alam na nasa taong 1970, 1971, pwede palang i-abort sa atin yan as long as magpapasya yung magulang. Isipin mo yan.
Tapos nung in-expose ko ito, maraming nagalit sa akin. Isipin mo yan. Hindi naman mali yung aking sinasabi. Based nga dito, yun talaga ang katotohanan. Then 1992, binanggit niya, nagkaroon ng Executive Committee Annual General Conference Session. 1992, ito po ay Executive Committee na kung saan ang nasabing committee na ito, sa sunod na paragraph niya, ang sabi niya, sa tingin ko, sabi ni Brother John, sa tingin ko, mahalagang mapansin na ang 1970 Suggestive Guidelines for Therapeutic Abortion at 1971 Interruption of Pregnancy Guidelines ay hindi mga opisyal na paninindigan ng Seventh-day Adventist Church. Hindi ganon ang kaso ng 1992. Ibig sabihin, ito ay opisyal na. Nagkaroon na kasi dito ng Executive Committee. Lilinawin ko, hindi full in session. 1992, iba na daw ito sa Suggestive Guidelines or Therapeutic na inilabas noong 1970 at saka 1971. Hindi daw yan opisyal na paninindigan ng Seventh-day Adventist Church. Ang kaso, kanino galing yung guidelines? Sa General Conference. At ano po yung nangyari? Nag-run po siya sa ating mga ospital. Sabi nga dito is ginaya ng ating mga ospital sa Amerika. Ibig sabihin, opisyal na paninindigan o hindi, ang point is, dahil sa pesting mga guidelines na yan, maraming na ipa-abort na walang kamalay-malay na bata. Yan po yung ine-expose ni Raymond Cada. 1992, opisyal na daw ito. Opisyal na daw ito. Ano ba yung nilalaman ng 1992 guidelines? Ang 1992 guidelines ay isang guidelines na same po sa 1970. Kasi nga po, 1970, 1971 nadagdagan. Inalis po yung nadagdag sa 1971. Yung natira lamang po is yung guidelines na ibinigay noong 1970. Ibig sabihin, yung 1992 guidelines ng Seventh-day Adventist ay naglalayong bigyang kapahintulutan based sa guidelines na kung ang magulang ay magpapasyang magpa-abort, pwedeng ipa-abort yung mga may Down syndrome, pagka yung bata is nakitang merong physically or mentally defect, o kaya bunga ng rape and incest. So 1992, official na kinumpirma ang ating posisyon na pwedeng ipa-abort sa ating guidelines as long as yung babae ay hindi pinilit at sariling kagustuhan na magpa-abort. Mali po ba yon? Yes, mali po yon. Bakit bilang isang Kristiyano, bakit mo naman bibigyan ng choices? Bakit mo naman bibigyan ng choices? Halimbawa, biktima ng rape and incest. Hindi na nga maganda ang kalagayan, putik binigyan mo pa ng choices. Imbis na ang gagawin mo, pipigilan mo magpa-abort dahil sa pesting guidelines na yan, aba, naitulak mo pa na magpa-abort yung isang magulang. Kaya kapag siya nagpasya, buo sa kanyang puso na magpa-abort, dahil binigyan ng choices ng ating General Conference yung 1992 guidelines, ay pwede po siyang ipa-abort. Kaya po, hindi maganda yung guidelines na yan. Alam niyo po, yung mga fake church, yung mga maling relihiyon, maling sekta, kung mapapansin po ninyo, hindi naman lahat ng turo nila mali. Meron dyan nakahalong tunay. Kasi pag puro mali yan, walang aanig dyan. Yun pong guidelines na yan na 1992, ilahat ko na yan, 1970, 1971 hanggang 1992, yan po ay sa demonyong guidelines. Bakit? Sapagkat kung babasahin mo po yan, number 1 lamang po dyan yung therapeutic, yung sa kagalingan, yung kung ang magulang ay manganganib kapag itinuloy yung pagbubuntis. Pero yung mga susunod dyan, putik, puro kademonyuhan na yan. Gustong ipalaglag. Based sa ating guidelines, pinapayagang ipalaglag. Yung may mga kaso ng rape and incest, mabigat na nga yung pinagdaanan, binigyan pa ng choices ng ating guidelines. Siyempre, kapag pinuno ni Satanas yan ng puro negative, maraming mag-aalma. Tingnan nyo ngayon yung mga defender, kapag in-expose nila yung guidelines na 1992, kahit yung 1970, 1971. Kung hindi nila yan itatago, ipapaliwanag nila yan, pero number 1 lang yung kanilang i-explain. Palalabasin nila na yun lang yun. Na yung guidelines natin, para yun sa kagalingan, therapeutic. Di ba? Pero sabi ng doktor, kala ko ba therapeutic? Bakit naging liberal na? Wala nang pakundangan, abort nang abort. Kaya ako po, tahasan kong sinasabi sa inyo, kaya ako naglakas loob expose yan. Bakit yung pesting guidelines na yan, sa demonyo po yan. Wala namang sa Diyos na magpapahintulot na yung tao, biktima na nga ng rape and incest, bibigyan mo pa ng choices na magpalaglag. Kasalanan na nga yung nangyari sa kanya, na siya'y na-rape, hindi niya naman yung ginusto, nagkaroon ng incest, dadagdagan pa ng guidelines natin ng another kasalanan. So, masama na ba si Raymond Cada? Kung in-expose natin itong guidelines na yan? No. Ngayon, dito na tayo sa part 2. Part 2 na po ito. Ito na po yung continuation. Dito na po tayo naputol. Ang sabi dito, ang nakakatuwa nito, ito yung term na ginamit ni Brother John Lucino. Ang nakakatuwa, nitong 2019, humakbang pabalik
sa orihinal na paninindigan ang Seventh-day Adventist Church dahil sa natapos na Annual General Conference Session ng taong ito na pagkasunduan ng Executive Committee ang 2019 Statement 2019 Statement on the Biblical View of Unborn Life and its Implication for Abortion na nagpapahayag na ang Seventh-day Adventist Church considers abortion out of harmony with God's plan for human life, lalo na it affects the unborn, the mother, the father, immediate, and extended family members, the church family, and society with long-term consequences for all. Walang duda na taong 2019 opisyal na naging pro-life ulit ang iglesia. Ito po yung pahayag naman ni Brother John Lucino. Kaya nga sabi niya, nung nilabas ko yung video ng part 1, sabi niya dito sa part 2 sigurado magkakaiba na kami ni Raymond Cada. Inaasahan niya na dito siya babawi. Kasi alam ko kahit si Brother John Lucino against sa aking ginagawang pag-i-expose. Hindi ko alam kung mali ako sa side ko, sa pananaw na yon. Pero ako naniniwala na kapag sumagot siya dito, siguradong ako rin ang babanatan. Pero wala akong pakialam doon. Ang akin is i-review lamang ko ito. Then, ang sabi niya, ang nakakatuwa daw, 2019, bumalik daw, humakbang pabalik daw sa pagiging pro-life ng Seventh-day Adventist. Yun po yung sa side ni Brother John Lucino. Ito naman po yung sa side ko, hindi ho totoo yun. O, sa side ko na ho ito ha, hindi na po ito sa pananaw ni Brother John Lucino. Bakit po? Kung 2019, humakbang pabalik sa paninindigan ang ating iglesia, ibig bang sabihin 2019 lang, nag-umpisang maging pro-life ang Adventist? Maniwala ako. Hindi ho totoo yun, hindi ho totoo na opisyal na naging Pro-life lang ang Adventist noong 2019? Bakit po? Kasi ganito po yan. Yung binabanggit niya po dito, sana pansinin po ninyo, 2019 Statement on the Biblical View. Statement. Yun pong binabanggit niya sa taas, puro guidelines. Pagdating dito, kumabig na siya sa statement. Ito yung ginagawa ng mga defender. Pinapakita nila yung mga 1970, 1971, 2019 na guidelines. Pero pagdating ng 2019, statement na yung kanilang ipinapakita. Ba't hindi nyo ipakita yung 2019 guidelines? Bakit po? Kasi ang Seventh-day Adventist talaga namang pro-life yan. Sa paniniwala, alimbawa lang mga kapatid, 1970, balik natin dito. 1970, 1971, may guidelines. Nasa guidelines pro-choice, elective abortion po yan. Batay kay Brother Melvin Sarmiento. Noong taon bang 1970 at 1971 hanggang 1992, tayo ba ay pro-abortion? Ang posisyon ng Seventh-day Adventist Church hindi naman nababago. Anti-abortion talaga yan sa paniniwala, sa doktrina, sa pananaw. Wala namang naging miyembro ng 1970, 1971 sa Seventh-day Adventist Church na naniniwala na pro tayo sa abortion. Bakit? Kasi by statement, by belief, tayo talaga ay pro-abortion. Pero habang ang pananaw, ang ating paniniwala ay pro-abortion, may lumabas na guidelines. Kaya sabay na nag-exist yung paniniwala ng Adventist na tayo anti-abortion at the same time pro-abortion sa guidelines. Kaya mula po sa taong 1867, kahit ipabalik nyo pa po yan, tayo po ay totally pro-life, anti-abortion. Pagdating ng 1970, anti-abortion pa rin ang Seventh-day Adventist. Nga lamang, walang alam yung mga miyembro. Bumaliktad pala yung General Conference. Sana nagets niyo ako sa point na ito. Dating po ng 1992, hindi po naninindigan ang church po natin sa kung ano ang posisyon ng Seventh-day Adventist. Kaya po itong 2019, hindi po ito pahakbang pabalik. Kinukonfirma sa ating lahat na ang opisyal na paniniwala, statement of belief ng Seventh-day Adventist, anti-abortion. Kinukonfirma. Pero pansinin po ninyo, kung paanong noong 1970, 1971, kumpirmado na tayo po ay anti-abortion, bagamat may guidelines, kaya meron pong mga na-abort na bata. Itong taong 2019, kinukonfirma na yun pa rin ang paninindigan at the same time, meron pa rin pong guidelines. Pakita ko po sa inyo. Bakit kasi ang ipinapakita lang ninyo is 2019 statement. Tingnan nyo po ito. Ayan. The current Seventh-day Adventist abortion guidelines. Current, Brad. Current. Ang date, October 11, 2019. Ito po ba ay statement? No, guidelines po yan. The current Seventh-day Adventist abortion guidelines. Bakit ang pinapakita nyo? Statement. Dinadaya nyo yung tao. Ipakita nyo lahat. Kung titingnan nyo po ito sa baba, editor's note with a proposed statement on abortion. Pag kinlik nyo po yan, ito na po yung binabanggit sa post ni Brother John Lucino, updated proposed Seventh-day Adventist statement on abortion. Kung mapapansin nyo, nag-i-exist ng sabay itong dalawa.
habang meron tayong 2019 statement, meron din tayong 2019 abortion guidelines. Naintindihan po ninyo? Kaya hindi pwede sabihin, humakbang pabalik, dati na po yan. I-confirma lang sa mga tao na yan talaga ang paninindigan ng isang Seventh-day Adventist Church. Yan talaga ang posisyon natin. Pero dahil may pesting guidelines, galing pa rin sa ating church, hindi mo talaga matatayuan yung pagiging pro-life or anti-abortion. Katunayan, anti-abortion tayo 1970, 1971, pero ang daming na-abort. Kaya inilalaban ni Moncada yung katotohanan na paano katatayo sa statement kung yung guidelines naman ang tumatakbo sa ospital. Oh. May statement, may guidelines. 2019, bakit ang pinagbabasa ninyo 2019 statement? May guidelines. At itong guidelines na ito, kaya sinasabi ko hindi na po inabago yung 2019 kasi ito po ay mula pa rin sa October 12, 1992. Ito pa rin yun eh. At dito po, pag tinignan natin sa number 4, same pa rin po yung 2000, yung 1970 guidelines na wala lang yung dinagdag sa 1971. Same pa rin yung 2019. Ibig sabihin, yun pong statement nung 1992, na yan ay kapestehan na yan, sa demonyo na yung guidelines na yan, same pa rin po sa guidelines natin ng 2019. Kademonyohan pa rin. Isipin mo yan, mali ba? Masama ba ako kung i-expose natin yan para mabago? Kaya mag-ingat ka sa pinapakinggan mo. Maraming defender, mga gumagawa lang ng smoke screen. Isipin mo, puro statement pinagbabasa 2019. Dati ko nang sinabi, by statement, pro-life talaga tayo, anti-abortion. Pero dahil po sa guidelines, hindi mo maaalis talaga ang katotohanan na nagkakandak tayo ng abortion. Bakit? Kasi nga po, guidelines ang tatakbo sa ospital. Hindi po yung ating statement. At pagka tiningnan po natin dyan, nandiyan pa rin yung case o kaso ng rape and incest, pati po yung may mga mentally and physically defect, kagaya po ng mga may Down syndrome or mongoloid. Sa 2019 statement, pinapayagan pa rin i-abort as long as hindi pinipilit yung magulang, sarili niyang kapasyahan na ipa-abort yan. Ang natanggal lang dyan yung below 15 years old. Yun lang ang natanggal. Pero nandyan pa rin yung kapestihan. Pero nandyan pa rin po yung impluensya ni Satanas sa ating guidelines. So mali ba ako na i-expose ko ito? Kay Satanas yan, hindi naman yan talaga dapat sa atin eh. So masama na ako kung i-expose ko yung salita ni Satanas dyan. Grabe ka naman. Maging patas ka naman, Adventist. Magbigay ka naman ng katarungan. Hindi ko mo in-expose ko to sa social media, mali na ako. Ang totoo, kung hindi dahil sa mga nag-i-expose, hindi mo malalaman ang totoo. Malinaw po yan. Kaya po dito sa pahayag ni Brother John Lucino, sabi niya, ang nakakatuwa nitong 2019, humakbang daw pabalik ang atin pong church sa pagiging pro-life. Sa side po yan ni Brother John Lucino, pero sa side ko, hindi ho totoo yan. Can you imagine? From 1970 to 2019, napakabagal naman ng progression na yan. Napakabagal, ang dami na nating scholar, hindi pa nila nakita na mali yan. Sobrang bagal. Pinipigilan kasi ni Satanas, ginagamit yung isip ng maraming mga kapatid na mabulag, na pagtakpan, itong guidelines na ito. Ini-expose na nga natin, galit ka pa? Payag ka bang i-abort sa atin yung mga mongoloid? Payag ka bang i-abort sa atin yung mga may kaso ng rape and incest? Putik, nagka-problema na nga eh. Dinagdagan mo pa ng problema. O baka namang hindi ka payag, pero nagagalit ka lang sa akin kasi ini-expose ko to sa social media. Hindi ba? Baka yun naman kasi talaga. Hindi naman dahil sa katotohanan. Nainis ka lang kasi nadawit ang Adventist. So, dito po sa part na ito, disagree po ako sa side ni Brother John Lucino, kagaya ng aking binanggit, dito na kami nagkakaiba. Kung siya natuwa, ako hindi. Kasi from 1970 to 1992 hanggang 2019, doon lamang bumalik sa pro-life ang Seventh-day Adventist. Sa totoo, hindi ho. Talagang ang paninindigan ng Adventist, pro-life po siya. Pero, yung guidelines na yan from 1970 hanggang 2019, nag-e-exist. At yan ang dahilan bakit maraming na-abort ng mga bata. Kaya sa susunod na sinabi niya, sinasabi din sa naturang dokumento na life is protected by God. It is not measured by individuals' ability or their usefulness, but the value that God's creation and sacrificial love has placed on it. Personhood, human value, and salvation are not earned or merited but graciously granted by God. Kung titingnan mo, yun pong statement natin, statement ha, hindi yung guidelines. Actually, sang-ayon talaga ako dito. Ito yung napakaganda. Kung wala lang yung guidelines na yan, ito sundin natin, ako panalo. Nagkaisa tayong lahat. Pero hindi, kahit gaano kaganda yan, hanggat merong guidelines,
Hindi matatayuan talaga yan ng isang Seventh-day Adventist. Next paragraph, bakit mula sa pagiging pro-choice noong 1992, naging pro-life muli ang Seventh-day Adventist Church? Pakinggan ninyo yung sabi niya. Hindi mahirap makita ang sagot. Hindi na mahirap makita. Dahil ang mga pro-life Adventist na sa halip umalis sa iglesia, o di kaya ay sa halip na mag-ingay sa social media, ay idinaan sa tamang proseso ang panawagan at nadidinig ang tahimik nilang pakikipaglaban. Naalala ko po tuloy dito yung kung kilala nyo si Pastor, kung naalala po ninyo si Pastor Galang. Naalala nyo? Pastor Galang. Yan. Si Pastor Galang, isang pastor sa Seventh-day Adventist, napakabuting tao, napakabait. Nga lamang, walang kamali-malay ang mga kapatiran, lalo na sa CLC, na church sa CLC, na itong si Pastor Galang, inuunti-unti niya pala yung mga miyembro na na italikod sa doktrina ng Trinidad, sa Trinity. Kasi Trinitarian si Pastor Galang. Nung time nun, bago ako, sinubukan ako ni Pastor Galang na i-convert. Dahil that time, ako ay converted kasi sa tulong ng Antinig sa Ilang, nila Kuya Johnson. Sige Kuya Ronald, Adventist pa nun nagsumbong ako kay Kuya Ronald. At sabi ko, Kuya Ronald, totoo ba ito? Bakit ang gulo ng turo ninyo? Alam ko ba, Trinitarian ng Adventist, bakit ganyan? Walang kahit si Kuya Ronald nagulat Ang mga kapatiran nagulat, walang kamalay-malay. Ano ginawa ng ating mga defender? Aba, in-expose. Hindi lang naman si Kuya Ronald ang nag-expose niyan. Marami pang iba. In-expose sa social media na si Pastor Galang, dapat mag-iingat ang mga miyembro. Bakit? Sapagkat si Pastor Galang ay natuturo ng anti-Trinitarian belief. Kung hindi na iingay sa social media, idadaan daw sa tamang proseso. Ibig sabihin, pupunta doon sa CLC, tapos maglalatag ng kaso. Alam natin pare-pareho katotohanan. Maraming kaso inilalapit natin sa CLC, walang nangyayari. Alam mo yan, alam nyo yan. Alam nyo yan. Sa totoo lang. Bukod sa napakabagal pa, maswerte na kung masolusyonan. Karamihan ng problema dyan is yung churches, pagpapatayo ng mga local churches. Kaya kung idadaan sa proseso na sinasabi nila, baka hanggang ngayon, nagkakalat pa si Pastor Galang sa church natin. Pero tingnan mo, in-expose. Ano nangyari? Wala na ngayon ang gugulo. Wala na si Pastor Galang. Wala na nagtuturo ng anti-Trinitarian sa Seventh-day Adventist Church. Kaya kung titingnan mo, yung pag-expose sa social media, bagamat may tamang proseso, minsan ito na lang yung nakikitang tamang solusyon. Bakit? Kasi yung sinasabi yung tamang proseso, bukod sa makupad, minsan walang nangyayari. Kaya po yung 2019, sa totoo lang, hindi nga magkakaroon, hindi yan maisasama actually. Hindi yan maisasama sa pag-uusap ng Executive Committee kung wala ring nag-ingay. Marami pong nag-ingay. Kaya nung napag-usapan yan, umakyat yung usapin sa Executive Committee. Paano mababago yung 2019 guidelines na galing sa 2019 na yan ay sa demonyo kung walang mag-expose, kung walang magpapaalam? Bakit? Kasi yung sinasabi mong tamang proseso, sa darating na full in session, next year, maraming nagdududa, hindi po mapag-uusapan ng abortion. Maganda kung mapag-usapan, pero maraming nagda-doubt. Bakit? Bakit? Kasi hindi nakikitang problema sa church. Walang nag-iingay. Kaya iniingay po natin na ito, baka sakali magkaroon ng pagbabago, makarating doon sa mga kinauukulan. Bakit? Kung babatay tayo sa tamang proseso, yung iba tinatago. Yung mga defender, tinatago yung totoo. Kaya disagree po rin ako dito. Meron siyang side. Meron din po akong side. Nakita nyo na? Dito makikita natin na may kanya-kanya tayong pananaw at meron tayong kanya-kanyang paraan. Maring agree ka, disagree ka sa sinasabi ko. Pero ang side ko, at least, may expose ko lamang itong pesting guidelines na ito, masaya na ako. Sa next paragraph niya, pro-life ba ang Seventh-day Adventist Church sa usapin ng abortion o pro-choice? Binalik niya yung tanong. Para sagutin ang tanong, batay na rin sa 2019 Statement on the Biblical View of Unborn Life and its Implication for Abortion, pro-life ang kasalukuyang iglesia. Ngunit hindi natin sinasaklawan ang kalayaan sa pagpili ng mga kaanib na nagnanais maging pro-choice kung buhay na ng ina ang nakataya. Yan sa tingin ko ang wastong sagot. Ito sa tingin niya wastong sagot. Pero sa side ko, merong mas wasto po dyan. Ano po yun? By statement, mula noong una hanggang 2019, tayo po ay anti-abortion. Yun ang the best na sagot. Kasi totoo naman talaga yan. Wala namang miyembro, even 1970, wala namang miyembro na naniniwalang pro-abortion tayo. Nakita nyo na, by statement, tayo po ay anti-abortion. Pero by guidelines, tayo po ay pro sa abortion using pro-choice or elective abortion. Yan po ang katotohanan po dyan, na nakikita ko naman sa side ko na mas best na sagot. Kung ang Seventh-day Adventist ba pro-life o pro-choice, kung statement, tayo po ay pro-life, anti-abortion. By guidelines, tayo po ay pro-choice, elective, pro sa abortion.
Nakita nyo na, ito, sa side ko na po ito, hindi na po ito kay Brother John Lucino. Kaya gaya ng inaasahan ni Brother John Lucino, dito po magkaiba na kami ng pananaw. Well, pananaw ko naman to, yun naman ang kanyang pananaw. Pansinin nyo po dito, meron pong note dito. Yung number 6, ang sabi niya, the most serious reason. The most serious reason daw. Pag sinabing the most serious reason, parang masasabi na, ito na yung pagkakataon na pinapayagan yung abortion. Number 6, ang sabi niya po dito, the most serious reason na binigay ay una, significant threats of the woman's life. Ito yung therapeutic, sinasang-ayunan natin to. Number 2, severe congenital defect in the fetus. Disagree po ako, napayagan po ito. Bakit? Meron kasi, alam ng mga doktor po yan, kahit ng mga nurse, minsan mali yung pagsusuri eh. Kaya nga 'di ba merong tinatawag na tinatawag na parang first emotion at saka second emotion, tinatawag na parang ganun ata yun, na kung saan yung unang pagsusuri sa pangatlong pagsusuri minsan nagbabago. Ibig sabihin, may pagkakataon na mali din yung pagde-detect o nakikita ng isang doktor na iniisip niya na mayroong halimbawa magiging mongoloid yung kanyang anak o magkakaroon ng problema, pero nagkakamali rin siya. Minsan pag tinuloy yung pagbubuntis, normal naman. Pero dito sa atin, pinapayagan pag may ganung kaso, pagka nasuri ng isang doktor na pwede rin naman magkamali, pwedeng i-abort kapag mayroong problema sa physically at saka mentally ng ilalabas na bata. Ikatlo, rape and incest. Disagree po ako dito. Problema na nga yan, dinagdagan pa ng problema. Pero based sa ating guidelines, ayon na rin sa kanyang pag-amin, number 6, ito po ay most serious reason na pwede pong i-abort sa atin. Ngayon, balikan ko lang po yung bahaging ito ng post ni Brother John Lucino. Sabi niya, hindi ko ipagkakaila, nakapos pa rin ang 2019 statement, yung pinagmamalaki ninyo, on the biblical view of unborn life and its implication for abortion. Sa lubos na pagsansala sa abortion, lalo na sa huling bahagi nito, ipinahahayag ang pagpapahintulot ng ating iglesia sa abortion. Therapeutic abortion, maidiin ko lang. Sa pagsasabing, consequently, in rare and extreme cases, human conception may produce pregnancies with fatal prospect and or acute life-threatening birth anomalies that present individuals and couples with exceptional dilemmas. Decisions in such cases may be left to the conscience or of the individuals involved and their families. Binabanggit po dito na ayon daw sa pag-amin ni Brother John Lucino, sabi niya, hindi ko mapagkakaila, nakapos pa rin yung 2019 statement. Sipin mo yung statement na ito ha, ako mismo sang-ayon pro-life po ito. Pero may portion kasi dito, yung section 6 kasi yung tinutukoy niya, na merong mga pagpapahintulot pa rin ng abortion, based na to sa statement, hindi na guidelines. Sa abortion, ano daw yon, yung mga rare and extreme cases, nilinaw niya po yan dito. Sa number 6, the most serious reason. Ito, ang most serious reason na ibinigay ay, number 1, significant threat to the woman's life, severe congenital defects in the fetus, rape and incest. Ibig sabihin, babalik ka pa rin talaga kasi sa guidelines. Pag pinag-usapan yung mga extreme rare cases, papasok pa rin yung guidelines 2019. Kasi ano yun eh, kasi current yun eh. Alam mo namang hindi yun masunod eh, current guidelines yun. So dito, ito na po yung kabuuan ng part 2 ng pag-review po natin. So sa side ko, based po dito sa pag-review natin sa post ni Brother John Lucino, masasabi ko na ito naging tapat sa kanyang pagpapahayag based sa kanyang mga na-research. Okay pa nga sa akin ito, walang tinago eh. Bagamat, kagaya ni Brother Melvin Sarmiento, nakakiling pa rin siya sa pananaw na kahit may ganyan pong problema na nakita sa history is dapat manatili ka pa rin sa Seventh-day Adventist Church. Sa side ko naman, kung gusto mong manatili sa Seventh-day Adventist Church, hindi pwedeng manahimik ka. Dapat gumawa tayo ng paraan, magsama-sama tayo upang mapag-usapan yan pagdating ng full in session, makarating sa itaas na maalis yung pesting guidelines na yan sapagkat hindi po talaga maganda yan. Hanggat meron yung guidelines na yan, kahit ilang ulit nyo pang isampal sa pagmumukha ninyo yung 2019 statement na tayo ay pro-life, tayo pa rin po ay mananatiling pro sa abortion based sa current guidelines. Sana po naging maliwanag po yung pagre-review na ito. Hindi ang intensyon saktan ang ating puso o manira sa Seventh-day Adventist o manira sa pastor. Ang ating intensyon bilang isang miyembro, gawin natin ang ating part, gawin ang aking part na ipahayag kung ano ang totoo lalo sa usaping ito ng abortion.